May lumalabas ngayon na isang interesting na observation tungkol sa lineup ng Los Angeles Lakers. Ayon sa Lakers legend na si James Worthy, maaring hindi raw ideal para kay Austin Reeves ang kasalukuyang trio sa team kapag sabay silang nasa court. Ito ay isang malaking usapan dahil si Reeves ay isa sa mga pangunahing playmaker ng Lakers ngayon. Kasabay nito, nagkaroon din ng solid performance si DeAndre Ayton matapos magtala ng double-double laban sa Minnesota Timberwolves habang nanalo ang Lakers ng 120-106. Ngulit ayon sa ilang analysts, hindi pa tapos ang pressure kay Ayton dahil maaaring ito na raw ang huling pagkakataon niya para patunayan ang sarili niya sa Lakers. At habang mainit ang usapan sa performance ng team, may isa pang balita na lumabas. Ang Lakers superstar na si Luka Doncic ay pinatawan ng multa ng NBA matapos gumawa ng money gesture patungo sa referee. Una, pag-usapan natin ang sinabi ni James Worthy tungkol kay Austin Reeves. Ayon sa kanya, ang trio na kasama si LeBron James sa court ay maaaring hindi ang pinakamagandang setup para kay Reeves. Hindi niya direktang sinabi na problema ito, pero malinaw ang punto. Kapag sobrang daming ball-dominant player sa isang lineup, may isang player na kailangang mag-adjust. Sa kasalukuyang sistema ng Lakers, kadalasang hawak nina Luka Doncic at LeBron James ang bola para i-orchestrate ang offense. Kapag nangyari ito, nababawasan ang pagkakataon ni Austin Reeves na gumawa ng plays o mag-init sa scoring. Ang tanong ngayon, paano babalansehin ng Lakers ang roles ng kanilang mga star players? Dahil kung gusto nilang maging consistent ang production ni Reeves, kailangan nilang hanapin ang lineup na magbibigay sa kanya ng sapat na touches at rhythm sa offense. Ngayon naman, pag-usapan natin ang performance ni DeAndre Ayton laban sa Timberwolves. Sa segment ng Big Shots Breakdown, kasama si Robert Horry, binigyan ng pansin ang double-double ni Ayton, 14 points at 12 rebounds, na tumulong sa Lakers para makuha ang 120-106 na panalo. Hindi ito flashy na statline, pero ito ang eksaktong hinahanap ng Lakers mula sa kanya. Rebounding, interior defense at consistency sa loob ng paint. Gayunpaman, ayon sa ilang analysts, hindi pa sapat ang isang magandang laro. Sinasabi nila na maaring ito na ang huling pagkakataon ni Ayton para tuluyang baguhin ang narrative ng kanyang career ngayong season. Kung maipagpapatuloy niya ang ganitong performance hanggang playoffs at lalo na kung makatulong siya sa isang championship run, malaki ang posibilidad na siya ang maging permanenteng starting center ng Lakers sa mga susunod na season. Sa madaling salita, nasa kamay ni Ayton ang kanyang sariling future. Kailangan niyang ipakita sa fans at sa management na karapat-dapat siyang maging long-term big man ng team. Ngayon ang tanong sa inyo mga ka-Bench Reaction PH, sa tingin ninyo, tama ba si James Worthy na hindi ideal ang lineup para kay Austin Reeves? At naniniwala ba kayo na kayang patunayan ni DeAndre Ayton na siya ang long-term center ng Lakers? Comment niyo lang ang inyong opinyon.